Galing kay Johnwell Laguisma Antonio. Brother, may tanong po ako. Sabi po nila may unknown author sa Bible, gaya po ni Moses. Yung Torah, sabi po nila, kung ang Biblia ay salita ng Diyos, bakit sa aklat ni Moses, nang mamatay si Moses, na isulat pa ang kanyang kamatayan? Paano niya po yun na isulat kung patay na siya? At kadalasan pa po, sa nasulat niya sa Torah, ay pinalalabas na hindi siya ang nagsusulat. Pakisagot mo ito, brother, para malaman kung tamang sagot. Maraming salamat po. At napapanood ko ang programa niyong marami at marami ako natututunan. Okay, salamat sa iyo, Brother Johnwell. Ngayon, ito'y isa sa mga issue na ibinabato ng mga kalaban eh. Yung nasa Deuteronomy chapter 34 verse 2, no, na kung saan sinabi ron kung si Moses nga naman ang sumulat ng first 5 book kasama ang Deuteronomy. Tapos pagdating sa Deuteronomy chapter 34 verse 5, ang sabi rito, sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Paano nga naman at kanyang inilibing siya sa labis ng Moab. Paano niya nalaman yun? Kaya merong ibang theory, ang sinasabi ng ibang sagot dito, vision yan ni Moses. Ipinakita na daw sa kanya ng Panginoon yung kanyang kamatayan, which contextually speaking, hindi po totoo. Kasi po, hindi pwedeng ito ay si Moses din ang sumulat at pinakita sa kanya ng Panginoon yung kanyang kamatayan dahil unang-una, may mga statement doon na lalabag sa logic. For example, mga kapatid, meron dito sa isang particular verse, dito sa verse 34, verse 6. Sabi po dito, ay ganito, at kaniyang inilibing siya sa libis ng lupain ng Moab, na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit sino mang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Hanggang sa araw na ito. So, yung nagsasalita at nagnanarrate dyan, of course, hindi si Moses yan. Kasi binanggit niya hanggang sa araw na ito. So, ibig sabihin, buhay pa pala siya dyan. Diba? Ito sa verse 10 naman, Pastor Joel. Verse 10, mula noon, wala nang propeta pa sa Israel na katulad ni Moises na nakilala ng Panginoon. Ayan. Katulad yan. Kung tutusin, marami naman nakilala pa ang Panginoon na mga propeta. At sa marami pang bagay. Kaya ano po ang masasabi natin dito? Ayon po sa mismong ang ancient, yung mga ancient mga Jews, mga Hudyo, ayon sa kanilang paniniwala mismo, ang sumulat nito ay si Joshua. Okay? Si Joshua na siyang naging successor ni Moses. Itong part lang na ito ng 34. Yung katapusan na. Yun lang, yung latter part, no? Pero si Moses actually sumulat ng Genesis, di ba? Lahat hanggang Deuteronomy. Pero itong last chapter, 34, ito'y si Joshua. At paano natin nalaman na si Joshua ay nakakasulat sa aklat ng Panginoon? Basahin natin itong Joshua 24:26. At sinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. Ayun. Si Josue pala ay sumusulat siya sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kaya nga yung sinasabi nila na kautusan ni Moises, pag sinabi yan, basically yung Torah, tumutukoy yun doon sa first 5 books. At si Joshua, nakakasulat siya doon. So, no reason to doubt about it, no? So, hindi ito vision, ito mismo ay si Josue ang ginamit ng Panginoon. Baka may gusto kayong idagdag? Para yung huli, gaya ng sinabi mo, Brother Ronald, yung huling bahagi nito ay isinulat ni Joshua. Pero baka sabihin na naman sa atin na, di paano yan? Hindi si Joshua di si Moses ang sumulat. Yes, maganda. Kasi kung si Joshua ang sumulat nito, di posible na rin na siya na ang sumulat ng aklat ng Deuteronomy sa kabuuan. Baka yun ang magiging conclusion natin. Buti na lang may statement si Jesus Christ tungkol sa author ng Deuteronomy. Ang sabi po dito sa aklat ng Luke chapter 20 verse 28, ang sabi dito, at kanilang itinanong sa kanya na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moses na kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay, ay may asawa at siya'y walang anak, ay kunin ng kanyang kapatid ang asawa at bigyan ng anak ang kaniyang kapatid. Take note po mga kaibigan at mga kapatid, sabi po dito, ang nagsulat daw po ng statement po na ito ay walang iba kundi si Moses. Ngayon po, saan po na isulat yung bagay na yan? Ayan po ay naisulat. Ito po ay quotation from Deuteronomy chapter 25 verse 5. Okay? Sa Deuteronomy po, sa Deuteronomy 25 verse 5, ang sabi po doon ay,
naitala po yung quotation po na ito. At ang sabi po ng mga kausap ni Jesus Christ, ito raw po ay isinulat ni Moses. Kaya maliwanag, Brother Ronald, na yung conclusion kanina Naka-credit kay Moses. Na yung conclusion mo kanina na yung huling bahagi, yung huling bahagi lang talaga ang naisulat kamatayan ni Joshua. Kasi wala namang kinalaman na sa aral ng Diyos yun But the rest ay sinulat na ito ni Yes. Moses. Amen.